Chapter 7. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Tumingin siya sa akin. Sure, I won't mind. What is it? May girlfriend ka na ba? Tanong ko habang nanginginig ang mga kamay. Hindi siya nagsalita kaagad. Bakas sa kanya ang pagkagulat tungkol sa itinanong ko. Ang enggat ko. Bakit ko pa nga ba itinanong sa kanya iyon kahit na obvious naman? Oo, meron. In-expect ko nang sasabihin niya iyon, pero hindi ko naisip na masakit pa rin pala. Nag-iba ako ng tingin mula sa kanya saka pilit na ngumiti. Sabi ko na nga ba, siguro ay napakaganda niya. Hindi siya sumagot muli. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad kaya naman huminto ako na siya namang nagpatingin sa kanya sa akin. Sophie, Lance, alam kong huli na. Pero gusto ko talaga itong sabihin sa'yo. Ha? Inipon ko lahat ng tapang na meron ako saka ako huminga ng malalim at diretsyong tumingin sa mga mata niya. Alam mo bang ikaw ang first love ko? Napakunot siya ng noo. Sophie, anong, nagustuhan na kita kaagad mula noong una pa lamang kitang nakita. Gusto na kita noon pa man, pero wala akong chance para sabihin sa'yo. Gustong gusto kita, Lance, hindi, minahal kita. Sobrang minahal kita. Nakatitig lamang siya sa akin, bakas ang gulat sa mukha niya. Sigurado ako iniisip niya na sobrang weird ko. Pero huwag kang mag-alala, matagal na Leon. May asawa na ako ngayon at may girlfriend ka na rin. Gusto ko lang sabihin sa'yo dahil gusto ko na ring makamove on mula roon. I mean, hindi naman sa gusto pa rin kita, titingin ko lang deserve mo ring malaman. Sophie, I'm sorry. Please huwag mo akong iwasan dahil sa sinabi ko sa'yo. Hindi ko gustong ma-awkward ka. Gusto ko lang na, hindi ko na naituloy pa ang sasabihin ko dahil bigla niya na lamang akong hinayla palapit sa kanya saka ako niyakap. Hindi mo kailangang mag-apologize, Sophie. Salamat dahil sinabi mo. Ramdam ko ang pangangilad ng luha sa mga mata ko. Niyakap ko si Lance pabalik habang pumapatak ang luha sa mga pisngi ko. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Isang yakap na makakapagparamdam sa kanya kung gaano ko siya minahal sa loob ng mahabang panahon. Isang yakap na makakapagparamdam sa kanya ng lahat ng feelings na itinago ko. Mahal na mahal ko talaga ang lalaking ito. Pero siguro nga, hindi kami para sa isa't isa. Nagkakilala kami sa maling panahon. Ngumiti sa akin si Lance nang humiwalay na kaming dalawa mula sa isa't isa. Bakit ka umiiyak, Sophie? Wala, ngumiti ako. Sobrang saya ko. Nasabi ko na sa'yo. Thank you. Tumitig ako sa mukha niya. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, hindi ba? Sandali siyang tumitig sa akin bago muling tumango. Friends. Noong gabing iyon, nagpaalam ako sa feelings ko para kay Lance ang first love ko. Tinulungan ako ni Venom na ayusin at lagyan ng decoration ang garden ng mansion para sa birthday ni Vincent. Naglagay lamang ako ng blue and gold balloon sa may entrance ng garden saka isang malaking banner na may nakalagay na, Happy Birthday, V. Mayroon ding mga Christmas light na isinabot namin sa mga puno at pathways papunta sa kung nasaan namin siya babatin. Ako rin ang pumili ng mga pagkain na ise-serve at pati na rin ng mga inumin. Tumulong rin ako sa pag-bake ng cake at pag-decorate ng tables at chairs para sa mga bisita. Matapos kong mag-confess kay Lance, umuwi ako at humagulgol ng iyak. Pero na-realize ko rin na siguro ito na ang best time para mag-move on at palayain na ang feelings ko para sa kanya. Sinusubukan ko na lamang na mag-focus kay Vincent. Mula ngayon, pag-aaralan ko ng mahalin si Vincent. Besides, siya naman ang pinakasalan ko. Speaking of Lance, bakit kaya wala pa rin siya hanggang ngayon? Sinubukan ko siyang tawagan kanina, pero hindi niya sinagot iyon. Madalas kasi siyang maaga, kaya nag-aalala talaga ako. Pero siguro busy lang talaga siya. Miss Sophie, saan po natin ilalagay itong chocolate fountain? Tanong sa akin ni Venom habang ang tatlong lalaki sa likod niya ay bitbit ang chocolate fountain na ako rin ang nag-order. Tingin ko, mas maganda kung doon nyo na lamang ilalagay, sabi ko saka itinuro ang mahabang mesa sa ilalim ng ornamental cherries. Inilibot ko ang paningin ko sa buong garden at hindi ko naiwasan ang mapangiti. Sana lang talaga ay magustuhan ito ni Vincent. I'm sorry I'm late, Sophie. I'm really sorry, I didn't notice the time. Lance. Kaagad akong napangiti nang makita ko siya. Ayos lang.
Tignan mo, halos tapos na ang lahat. Ano sa tingin mo? Ayos na ba? Kaagad naman niyang inilibot ang paningin niya. Curse beautiful. Hindi ko alam na magaling ka pala sa mga ganitong bagay, Sophie. Talaga, hindi ba mukhang children's party? Hindi naman. Sigurado akong magugustuhan ito ni V. Salamat. Teka, bakit parang namamaga ang mga mata mo? Umiyak ka ba kagabi? Pagbibiro ko. Ha? Talaga? Hindi ko alam, nanood lang ako ng heavy drama kagabi bago matulog tapos ganito na ang nangyari. Parehas kaming tumawa. At least, nakakausap at nakakatawanan ko pa rin si Lance. Miss Sophie, nandito na po si Sir Vincent. Bulalas ng isa sa mga maid na siyang naging dahilan upang magpanik kaming lahat. Tumingin ako kay Lance. Anong gagawin ko? Salubungin mo siya at dalhin dito, tugon niya. Okay. Inayos ko na muna ang dress na suot ko saka huminga ng malalim. Maglalakad na sana ako paalis ng garden nang bigla na lamang hinayla ni Lance ang braso ko kaya napatingin ako sa kanya. Hinawi niya ang mga hibla ng buhok na humaharang sa mukha ko saka siya ngumiti sa akin. You look good. You can do it, Sophie. Thank you, Lance. Ngumiti ako saka nagsimulang maglakas paalis. Lumabas ako ng mansyon at sakto namang pagkakita ko kay Vincent na nagpapark na ng kotse niya. Hinintay ko muna siyang makalabas ng kotse bago ako tumakbo palapit sa kanya. V. Ha? Why are you still awake? Hinihintay kita. Napakunot siya ng noo, na kaagad din namang napalitan ng nanunuksong tingin. Waiting for me. Why? Don't tell me you want to play chess tonight. Ha? Do you know what part of you would I claim next? Sinabi ko na sa yung hintayin mo munang mag-18 na ako, halos pabulong kong sabi sa kanya. Bigla niya naman akong hinapit sa bewang saka hinayla palapit sa kanya. Aren't that next month? Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize kung tama nga siya. Alright then, I'll just wait for you, Anya. I'm hungry, would you like to eat outside? Ha? Hindi, I mean, may ipapakita ako sa'yo. V, sumunod ka sa akin. Show me, what is it? Hinawakan ko ang kamay niya. Let's go. Nagdadalawang isip pa siya noong una, pero hinayaan niya lamang akong hilahin siya hanggang sa makarating kami sa entrance ng garden. Nakita namin ang dalawa sa mga tauhan niya sa may pintuan. What's in the garden? Tanong ni Vincent sa akin. Hindi ko alam, tingnan natin. Hawak ko pa rin ang kamay niya habang naglalakad kami papasok ng garden. Nakapatay pa ang mga ilaw noong una, pero habang patuloy kami sa paglalakad ay siya ring paisa-isang bukas niyon kada daraanan namin. Wasn't it beautiful? Tanong ko kay Vincent, it is. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa lahat na ng ilaw ay bumukas. Happy birthday Vincent! Lahat kami ay sumigaw kasama ang mga tauhan ni Vincent na nasa likuran namin. Tumingin ako sa kanya at doon ko nakita ang glat sa mukha niya. Nakatingin siya sa aming lahat na nakapalibot sa kanya. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. Napanganga ako habang nakatitig sa kanya. What a beautiful smile he has. Surprise, sabi ko kay Vincent habang nakangiti. Lumingon siya sa akin nang hindi inaalis ang ngiti sa mga labi niya. Did you do it? I mean, you're the one who planned all of this. Ako ang nag-design, pero si Lance ang nagplano, sabi ko sabay tingin kay Lance na naglalakad na palapit sa amin. Tinapik niya si Vincent sa balikat nang tuluyan na siyang makalapit. Happy birthday, my dearest younger brother. Thank you. Tugon ni Vincent saka nila niyakap ang isa't isa. Binati siya ng lahat kaya naman ngumiti lamang si Vincent sa kanila saka sinabing kumain na. Hindi ko alam na marunong ka palang ngumiti, pagbibiro ko nang muling lumapit sa akin si Vincent. And it's because of you, bigla niyang sabi kaya naman automatikong nag-init ang buong mukha ko. Bakit napakaganda naman yata ng ngiti niya. Ito ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti. This pasta tastes good, o niyan, sabi ko. Talaga, ako ang naglut, you really are a good wife to me, Sophie. Ramdam ko ang mas pamumula pa ng magkabilang pisngi ko. Naisip ko lang na mas magiging special kung ako ang magluluto. Really? Oo. Then I should thank you for that, nakangiti niyang sabi habang nakatitig sa mukha ko. V, alam ko ang nasa isip mo. Nagtaas siya kilay sa akin. What? I haven't even said anything.
Pero nakikita ko sa mga mata mo, sabi ko habang pinanlilitan siya ng mga mata. Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin, "You look so freaking beautiful tonight, Sophie. Bakit kailangan mo pang magmura kapag nagsasabi ng compliments? Because a simple adjective isn't enough to describe how wonderful you look. You're so beautiful that I can already feel my pants getting tighter here." Nanlaki ang mga mata ko. Vincent, manyok ka talaga. Bulong ko sa kanya habang lumilinga-linga para malaman kung may nakarinig ba ng sinabi niya. Mabuti na lamang at wala, nanunukso niya pang sabi. Kaagad ko na lamang ang baso ko ng wine sa kadir-diretsyong ininom lahat iyon nang bigla ko na lamang naramdaman ang kamay ni Vincent sa kanang hita ko. Masama akong tumingin sa kanya, pero ngumiti lamang siya sa akin na akala mo ay wala siyang ginagawang kabalbalan. Hinimas-himas niya iyon sa kapinisil-pisil habang diretsyo pa ring nakatingin sa akin. Thank you. Napalunok ako habang iniiwas ang tingin ko mula kay Vincent at nagpanggap na wala akong pakialam, pero bigla na lamang iginalaw paitaas ni Vincent ang kamay niya na halos mahawakan niya na ang kayamanan ko. Kaagad ko siyang nilakihan ng mata. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tandang padamdam panipik. Inilagay ko ang kamay ko sa ibabaw ng kamay niya na nakahawak sa hita ko at sinbukang alisin iyon, pero ibinabalik niya pa rin. Think you forgot that I'll already own this part of you. Sabi niya habang patuloy sa paghimas ng hita ko. Pero baka may makakita sa atin. Bulong ko habang tumitingin sa paligid namin. And so what? You're my wife after all. Bumuntong hininga na lamang ako. Hindi ko talaga siya mapipigilan sa gusto niya. Anong mukha? Mabuti na lamang at tumigil siya sa katumawa. You don't know how cute you are whenever you're making that face. The face you give when you're being turned on. Kaagad na nag-init ang buong mukha ko. Paano mo nasasabi ang mga, Vincent? Bigla na lamang lumapit sa amin si Lance kaya kaagad akong umayos ng pagkakaupo at tumingin sa kanya. I'm sorry, did I disturb you? Umiling-iling ako. Hindi. What is it? Tanong sa kanya ni Vincent, you have a visitor. Napakunot ng noo si Vincent. Who is it? Ngumiti lamang si Lance saka lumingon sa isang direksyon. Pareho kaming lumingon ni Vincent sa may entrance ng garden. Napangangako nang makita na namin ang taong binabanggit ni Lance sa amin. Naglalakad siya palapit sa amin suot ang isang pink small dress. Isa siyang more ng babae na may napakagandang kurba ng katawan at blonde hair. Mukha siyang manika. Lahat ng tao sa garden ay napapalingon sa kanya, nakatingin lamang siya kay Vincent habang nakangiti. Long time no see, V, sabi niya nang makalapit na siya sa amin. Kahit ang boses niya ay maganda. Nakatitig lamang ako sa kanya, iniisip kung saan ko siya nakita dati dahil mukhang pamilyar ang mukha niya. Monica, bulong ni Vincent. Monica, layong pangalang ibinanggit ni Vincent noong gabing iyon. Siya ang babaeng yun. He told you, she just arrived here last week. Binisita niya rin ako sa university, sabi ni Lance. Ngayon na naisip ko iyon. Ikaw yun. Bulalas ko habang nakaturo sa kanya. Kaagad kong inilagay ang kamay sa bibig ko nang makita ko silang nakatingin sa akin. Sorry. Bigla na lamang tumingin sa akin ang babae. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa bago tumingin sa mga mata ko. Who are you? Ako si Sophie. Sophie Lawrence. Tinaasan niya lamang ako ng kilay saka siya tumingin muli kay Vincent nang hindi pinapansin ang kamay kong nakalahad sa harapan niya. Won't you even give me a hug? Didn't you miss me? Sandaling tumitig sa kanya si Vincent saka siya nito niyakap ng mahigpit. At hindi ko alam kung bakit pero parang nakaramdam ako bigla ng hindi maganda. Panay ang sulyap ko kina Vincent at Monica kanina pa. At magmula nang dumating siya, parang nakalimutan na rin ako ni Vincent. Hindi naman sa nagrereklamo ako, hindi ko naman siya masisisi dahil matagal rin talaga silang hindi nagkita. I can smell jealousy. Nagulat ako nang bigla na lamang umupo sa tabi ko si Lance. Tumingin ako sa kanya. Lance, gusto mo bang tawagin ko si Monica para masolo mo ang asawa mo? Kaagad na namula ang buong mukha ko dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi mo na kailangang gawin iyon, hindi ako nagseselos. Nag-iwas ako ng tingin mula sa kanya. Alam ko namang magkababata silang dalawa. And she's also first love.
Alam ko, pero wala ka namang dapat na ipag-alala, Sophie. Asawa mo na si V ngayon, at tingin ko hindi ka naman niya pakakasalan kung mahal niya pa si Monica. Pinakasalan niya lang ako dahil hindi mabayaran ng daddy ko ang utang nito sa kanya. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya, hindi ako nagseselos, ngumiti lamang si Lance sa akin. Nakilala namin ni Vincent si Monica noong nasa kindergarten pa lamang kami. Daddy niya ang nagmamay-ari ng school na iyon kaya naging business partner sila ng parents namin. Nerd si Monica noon, kaya naman kaming dalawa ni Vincent ang parating nagtatanggol sa kanya. Minsan nga ay nakidnap pa siya. Ginawa ni Vincent ang lahat para lang mahanap siya. Nakipaglaban siya sa mga kidnappers mag-isa at muntik na nga rin siyang makomatose noon. Mabuti na lamang at dumating ang mga tauhan ni Daddy at ang mga pulis. Tumango ako. Tapos nang lumaki na kami, napagdesisyonan din naming attend sa Lisang University, pero bigla na lamang umalis si Monica nang wala man lang paalam. Lumipad siya papuntang Australia at matapos ang isang buwan ay doon lang namin nalaman na nabankrupt ang kumpanya ng pamilya nila. Sinabi rin sa akin ni Vincent noon na may feelings para sa akin si Monica. May gusto sa iyo si Monica. Tumango siya. Hindi ko rin alam iyon. Buong akala ko ay gusto rin niya si Vincent kaya itinago ko na lamang din ang feelings ko para sa kanya. Ibig sabihin gusto mo rin siya. Oo, pero mas importante sa akin ang kapatid ko. Nag-confess ba si Vincent sa kanya? Aamin na sana siya noon, pero bigla na lamang sinabi sa kanya ni Monica na ako ang gusto niya. Sumulyap ako kay Vincent na nakikipag-usap pa rin kay Monica sa kabilang mesa. Siguradong nasaktan siya. Sigurado ako ron. Si Monica ang tanging minahal ni V noon pa man. Hindi ko alam pero parang may kung anong tumusok sa puso ko dahil sa sinabi niyang iyon. Pero mabuti na lamang at dumating ka sa buhay niya. Nakatagpo na rin siya ng taong mahal din siya isang babaeng magpapasaya sa kanya. Sabi pa ni Lance sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Sana nga ay kaya kong gawin iyon. Syempre naman. Nagawa mo na nga, eh. Mas madalas ko nang makitang nakangiti si V ngayon kumpara noong nasa bahay pa siya. Mas naging masaya siya nang dumating ka sa buhay niya. Kaya kailangan mong mangako sa akin, Sophie. Kailangan mong ipangako na mananatili ka sa tabi niya kahit na ano pa man ang mangyari. Alam kong hindi perpektong asawa ang kapatid ko, may katigasan rin ang ulo niya at madalas siyang ma-involve sa mga gulo, bukod pa roon ay minsan may pagka-selfish siya, pero mabuti ang puso niya. Hindi mo pagsisisihang minahal mo siya. Lance, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa akin? Dahil alam kong ikaw ang para sa kanya. Alam kong ikaw ang babaeng kailangan niya sa buhay niya. Binigyan ko siya ng isang matamis na ngiti. Lance, alam mo rin ba kung gaano kaswerte si Vincent na magkaroon ng kapatid na gaya mo? Umilingling siya. Hindi totoo iyan. Hindi ko nga nagawang manatil sa tabi niya noong mga panahong kailangan niya ako. Kaya nga tingin ko ang tanging magagawa ko na lamang para sa kanya ay ang ihanap siya ng babaeng babaguhin siya for the better, isang babaeng magpapasaya sa kanya ng buo. You are the best brother. That's not true, Lance. Pareho kaming napalingon nang bigla na lamang siyang tawagin ni Monica habang tumatakbo palapit sa amin habang si Vincent naman ay nakasunod sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Vincent saka ito hinayla palapit sa amin. What do you think of my gift to him? Isn't it cute? I personally chose those ties. Ipinakita sa amin ni Monica ang isang blue necktie na suot ni Vincent. May bears pa itong design. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ko na kapareho yun ang regalo ko, ang kaibahan nga lang ay mga aso ang prints ng nabili ko. 00, ang cute nga. I told you, it's cute. Sabi ni Monica kay Vincent. Napakamot naman ng batok niya si Vincent na tila ba nahihiya. But I don't really like bears. Leon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang mag-blush ng ganoon. How about you, Lance? Where's your present for V? Ha? Oh, yes. Here's my present. Iniabot ni Lance ang regalo niya para kay Vincent. I'll open it later, tugon naman ni Vincent. Tapos ay bigla na lamang silang tumingin sa akin. Nginitian ako ni Lance. Sophie, ibigay mo na rin ang regalo mano kay Vincent. Ha? May I see your gift? Tanong ni Vincent sa akin habang nakangiti. Tapos ay bigla kong nakita si Monica na masama ang tingin sa akin. Nakalimutan ko pala.
I'm sorry, papasok na muna ako sa loob, sabi ko saka naglakad palayo sa kanila. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Lance, pero nagpanggap na lamang akong hindi ko iyon narinig. Kaagad akong nahiga sa kama ko pagkapasok sa kwarto ko. Hindi ko pa rin talaga makalimutan ang reaksyon sa mukha ni Vincent nang makita niya si Monica. Si Monica ang first love niya, at tingin ko ay in love pa siya rito. Teka nga, nagseselos ba ako? No way. At bakit ko naman ibibigay pa ang regalo ko? Halos kaparehas lang naman iyon ng neckties na ibinigay sa kanya ni Monica. Siyempre, mas magugustuhan niya iyon dahil mahal niya Monica. Ah, Sophie, napakangot mo talaga, bulong ko sa sarili ko sabay takip ng unan sa mukha ko. Maya-maya ay bigla na lamang may kumatok sa may pinto. Sino yan? Miss Sophie, si Venom ta. Pasok. Bumangon ako saka naupo sa kama nang makapasok na si Venom. Naglakad siya palapit sa akin. Inutusan ako ni boss na sundan ka rito. Napairap naman ako. Inutusan ka niya para sundan ako, dahil busy pa siyang makipaglandian sa ibang babae. Nagseselos ka ba kay Miss Monica, Miss Sophie? Ano? Siyempre hindi. Umupo siya sa tabi ko. Tingin ko, wala namang dahilan para magselos ka sa kanya, Miss Sophie. Bakit naman? Lahat kayo iyan ang sinasabi sa akin, pero nakita niyo ba kung paano niya tignan ang babaeng yun? So, nagseselos ka nga, saad niyang muli. Bamantong hininga muna ako bago magsalitang muli. Kilala mo ba si Monica? Mabait ba siya? Anong klaseng babae siya? Madalas ko siyang makita dati dahil parati siyang nagpupunta sa bahay ni na boss, pero isang araw bigla na lamang siyang hindi nagpakita. Hindi ko masasabing mabait siya dahil minsan niya na akong itinulak sa may hagdanan nang mabasag ko ang favorite mug niya. Ginawa niya yun sa'yo. Tumango-tango naman si Venom. Pero, bata pa kasi kami noong mga panahon na iyon. Medyo spoiled brat kasi siya noon. Sinabi mo ba iyon sa mga magulang ni na Vincent? Hindi. Tingin ko wala akong karapatan para sabihin iyon sa kanila, at tingin ko rin ay wala namang maniniwala sa akin. Pwede pa nila akong paalisan sa bahay nila anumang oras. Well, may point ka naman. Pero alam mo, hindi pa rin katanggap-tanggap yun. Kahit mga bata pa kayo noon, nasaktan ka pa rin niya. Hindi ba siya nag-sorry sa'yo? Umiling-iling siya. Hindi niya iyon ginawa. Hindi ko na rin iniisip iyon. Dahil masyado kang mabait. Hindi totoo yan, Miss Sophie. Kumain ka na ba? Gusto mong sabay na lang tayong kumain? Tanong ko sa kanya. Ngumiti si Venom sa akin sa kahinawi ang mga hibla ng buhok na humaharang sa mukha ko. Napakaganda mo ngayon, Miss Sophie. Masasayang ang dress mo kung kakain ka lamang kasama ako imbes na kasama ang asawa mo. Tumayo ako. Ayos lang, wala rin namang pakialam sa akin ang asawa ko. Miss Sophie, kaya hayaan na lamang natin siyang magsaya roon kasama ang first love niya. Hayaan natin silang maglandian buong gabi hanggang sa magsawa sila sa mukha ng isa't isa. Patuloy lamang ako sa pagsasabi ng mga masasamang salita tungkol kay Vincent hanggang sa mapansin ko ang panlalaki ng mga mata sa akin ni Venom. Sinenyasan niya akong tumingin sa likuran ko. Anong pagkaikot na pag-ikot ko ay kaagad akong bumangga sa dibdib ng kung sino. So, you ran away because you were jealous. Laking gulat ko ang ma-realize kung si Vincent iyon. Tumangala ako sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Isang suddenly missed my wife, so I went here to see her. Unbonding messaged you, okay. Kaagad akong lumayo mula sa kanya. Oh, so naboard ka na sa pakikipag-usap sa first love mo. Baka naman gusto mo lang sabihin sa akin kung gaano ka kasaya sa kanya. Muli kong nilingon si Venom. Venom, tara na. Nagugutom na ako. Kaya, Venom, lock the door when you leave, bigla na lamang sabi ni Vincent sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Tara na, Venom. Opo, boss. Naglakad palabas ng kwarto ko si Venom. Susunod na sana ako sa kanya, pero pinigilan ako ni Vincent. You're not leaving me here, Sophie. Venom, close the door. Hindi. Venom, nag-aalangan pa siya noong una, pero sa huli ay isinara niya rin ang pinto. Dinig ko pa ang paglock niya rito mula sa labas. Tininyan ko agad ng masama si Vincent. Nasaan ang susi ng kwarto ko? Bigay mo sa akin, Vincent. Lalabas ako. You're not going anywhere without me.
Bakit hindi ka nalang bumalik sa garden? Nandoon ang babaeng mahal mo, kaya bakit hindi ka nalang bumalik doon at, so, this is how you look like when you're jealous, ha? Nakangisi niyang sabi sa akin. But your face says it all. Kaagad kong iniwas ang tingin ko mula sa kanya. Hindi ako nagseselos. Imposibleng magselos ako. Bigla na lamang siyang naglakad palapit sa akin. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumalapit sa akin? Tanong ko habang humahakbang paatras. Since you forgot about your gift, why don't you just give a different one? Ano? Lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang maramdaman ko na ang pinto sa likuran ko. Nagpatuloy lamang si Vincent sa paglapit sa akin hanggang sa ma-corner niya ako. You are so freaking beautiful, Sophie. Lagi mo na lang sinasabi yan. Because that's the truth, bulong niya, saka unti-unting inilapit ang mukha niya sa akin. Pero mas maganda si Monica, hindi ba? Diretso akong tumingin sa mga mata niya. Naamoy ko ang whiskey mula sa kanya nang ailapit niya ang mukha niya. I want you, Sophie. Ano? Tumitig siya sa akin. I want you, tonight. Tila ba na estatwa ako nang marinig ko iyon mula sa kanya. Gusto ko siyang sampilan o itulak palayo, pero tinrader ako ng katawan ko. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko saka ako siniil ng halik sa mga labi. Mariin ang pag-angkin niya sa labi ko na woro'y wala pa siyang hinalikan na. Sino man noon, bahagya kong ibinuka ang mga labi ko upang makapasok ang dila niya, saka ko ipinulupot ang mga braso ko sa balikat niya. Inilagay niya ang kanang kamay niya sa buhok ko para palalimin pa ang mga halik niya, habang ang kabila niyang kamay ay marahan na hinihimas ang hita ko. Mabagal lamang ang paghalik niya noong umpisa, pero unti-unti yung bumilis at naging mapusok. Bumaba ang kanang kamay niya sa may balikat ko at saka marahang hinayla pababa ang manipis na strap ng mini dress na suot ko, kasabay na rin ng strap ng bra ko. Naglakbay pababa ang mga labi niya papunta sa leeg ko. Hinalik-halikan niya ang nag-iinit kong balat hanggang sa umabot iyon sa may balikat ko. Mabigat ang paghinga akong tumitig sa mukha niya. Tumitig siya pabalik sa akin na parang humihingi ng pahintulot ko sa susunod niya gagawin. Kagat-labi lamang akong tumanggaw sa kanya. Walang ibang nasa isip ko noong oras na iyon, tanging ang init lamang na unti-unting bumabalot sa buong katawan ko. That's my girl, bulong niya habang nakangisi sa akin. Muli niyang inangkin ang mga labi ko habang dahan-daw ang hinuhubad ang dress na suot ko. Alam kong may mangyayari sa amin. Pero kung pagsisisihan ko ba iyon sa huli o hindi, wala na akong pakialam. Sa huling pagkakatanda ko, halos mamatay na ako sa selos habang nakatingin kina Vincent at sa first love niya. Pero ngayon, heto ako sa loob ng kwarto ko kasama si Vincent na abala sa paghalik sa bawat parte ng katawan ko. Hinubad niya ang suot kong dress saka iyon inihagi sa sahig kasunod ng pagtitig niya sa katawan ko na siya namang kaagad na naging dahilan upang mag-init ang magkabilang pisngi ko. You're f***ing beautiful, Sophie. So beautiful, bulong niya bago muling inangkin ang mga labi ko bago pa man ako makapagsalita. Our mouths were fighting for dominance, but of course, Vincent always wins. Haplos-haplos niya ang magkabilang pisngi ko habang tinitikman kada sulok ng bibig ko. Hindi ko nga rin alam kung paano ko siya hinalikan pabalik, natural na lumalabas siguro iyon kapag hinalikan ka ng isang kissing monster na gaya niya. Ang kanang kamay niya na kanina'y nasa pisngi ko ay naglakbay pababa patungo sa leeg ko, at sa kalikuran ko upang abutin ang clasps ng bra na suot ko. Inunhook niya iyon nang hindi tumitigil sa paghalik sa mga labi ko. Nang tuluyan niya na sanang huhuberin iyon ay kaagad ko siyang pinigilan kaya naman napahinto siya sa paghalik sa akin sa ako nagtatakang tinignan. What's the problem? Nag-iwas ako ng tingin mula sa kanya. Nakakahiya. Sarkastiko siyang tumawa. There's nothing to be embarrassed about, baby. Marahan niyang inalis ang kamay kong pumipigil sa kanya, saka tuluyang tinanggal ang bra ko saka iyon inihagi sa sahig. Kaagad ko namang tinakpan ang dibdib ko gamit ang mga kamay ko, pero mabilis din yung naalis ni Vincent saka hinawakan ang mga kamay ko gamit lamang ang isa niyang kamay saka iniangat iyon sa may yulunan ko. Mariin niya yung tinitigan at saka nagsalita. I didn't know you have such huge, Vincent. Sigaw ko sa kanya habang ramdam ang pamumulan ng buong mukha ko. Paano niya nagagawang sabihin ang mga bagay na ganoon sa ganitong mga pagkakataon?
Kung pagtatawanan mo lang ako, mas mabuti pang tapusin na natin to Vincent. Kaagad akong napasigaw nang bigla niya na lamang dakmain ang kanang dibdib ko. There's no way I would stop this, Sophie. I'm sorry but there's no turning back anymore, my baby. Bulong niya sa kanya sinimulang lamasin ang dibdib ko gamit ang malaki niyang kamay. Ramdam ko ang init ng palad niya sa nipples ka. Hindi ko napigilan ang mapaungol ng impit ng simulan niyang paglaruan leon gamit ang mga daliri niya. Pidgel hininga ako nang inilapit niya ang mukha niya sa dibdib ko sa kasinimulang dilaan iyon. Gusto ko siyang itulak palayo, pero at the same time gusto ko ring ituloy niya pa iyon. Matapos niyang halikan, at paglaruan ang dibdib ko ay ipinunta naman niya ang kamay niya sa lace ng panloob ko. Halos mapasigaw ako nang bigla na lamang niyang ailapit ang bibig niya sa pempem ko. Mabuti na lamang at nakagat ko ang ibabang labi ko upang mapigilan ang sarili ko mula sa pag-ungol. Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Ngumiti siya. Because you are so beautiful, lang beses mo bang kailangan sabihin sa akin iyan? Until you finally realize it's true. Hinubad niya ang white long sleeves na suot niya saka inihagis iyon sa sahig. Hindi ko naiwasang mapalunok nang makita ko ang matipuno niyang katawan at naghihimutok na six-pack abs. Nang aasar siyang tumingin sa akin habang sinisimulang i-unbuckle ang sinturon niya at i-unzip ang suot niyang pants. Hinubad niya ang pants niya kasabay ang boxers niya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang malaki at galit na galit niyang alaga. Iniwas ko ang tingin ko mula sa kanya at saka ko narinig ang mahina niyang pagtawa. There's the first time that you see him, right? Want to introduce yourself to him? Vincent. There's no turning back because I won't let you go without letting me taste every inch of you. Vincent. Yumuko siya sa kasinil ng halik ang mga labi ko. Bahagya kong ibinuka ang bibig ko upang papasukin ang dila niya saka kami nagsimulang maghalikan na parang wala nang bukas. Muling naglakbay ang kamay niya sa iba't ibang parte ng katawan ko. Ramdam ko rin ang pagtusok ng kung anong matigas sa may bandang puson ko. I could already feel how wet I was down there as Vincent continued kissing me aggressively and hungrily. Could feel the heat of his body as it was covering my hole. Narealize ko kung gaano kalaking mama si Vincent ngayong nakapatong siya sa akin. Can I put it in now? Tanong niya sa akin nang humiwalay na siya mula sa akin. Anong ipapasok mo? Hinalikan niya ang tonhil ng ilong ko. You silly? Of course. My huge body down there, inside your already wet cute tiny hole. Napalunok ako. Natatakot ako. There's no need for you to be scared, baby. I'm here. I will try to be gentle as much as I can. Magsasalita na sana ako ulit pero bigla niya muli akong hinalikan. I flinched when I felt him rubbing the tip of his rod at the entrance of my V. Muli siyang lumayo sa akin. Can I? Kagat ang ibabang labi akong tumanggo sa kanya. All I could feel was heat and that strange feeling that made me want to feel him inside me right now. Napakalmat ako sa likuran niya nang simulan niyang igalaw ang pagkalalaki niya mula sa loob ko. Masakit. Siya. It's alright, honey. Don't cry. I will just put all of it in, okay? Gusto kong sabihing huwag, pero automatiko na lamang natunanggo ang ulo ko habang namumuo ang luha mula sa mga mata ko. Mahigpit ko na lamang naniyakap si Vincent habang ramdam ko ang dahan-dahan niyang pagpasok ng kabuuan niya sa akin. Nang inag ang buong katawan ko dahil sa tila ba'y may napunit na kung ano sa akin. Start moving slowly, bulong niya sa tainga ko bago sinimulang halik-halikan ang leeg ko. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa balikat niya saka ko pilit na inilapit ang mukha niya sa akin upang halikan niya ako. Sinunod niya naman ako saka ako sinimulang halikan habang dahan-dahan na gumagalaw sa ibabaw ko. Ramdam ko pa rin ang sakit kada galaw niya, pero sinigurado and Vincent na madidistract ako sa mapusok niyang pag-angkin sa mga labi ko at paglamas sa dibdib ko. Can I move much faster now? Tanong niyang muli sa akin. Please, pakiusap ko. Nagising ako sa sinag ng araw na dumarampi sa pisngi ko. Hindi ko rin alam pero para bang sobrang gone ng pakiramdam ko pagkamulat ko ng mga mata ko. Good morning, mommy, bulong ko habang nakatitig sa siling ng kwarto ko. Tumagilid ako para sana yakapin si Vincent pero na-realize ko na mag-isa lang pala ako. Napakunot ako ng noo.
Nasaan siya? Inilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng kwarto ko saka ako naupo sa kama. Pero ang nangyari sa pagitan naming dalawa kagabi. Inalis ko ang kumot na nakatikip sa katawan ko at kaagad akong napasigaw nang malaman kong hubad pa rin ako. So, nangyari nga talaga. Malamang, nangyari talaga iyon. Dahil kung hindi, hindi naman mamamanhid ng ganito ang mga hita ko. Ginawa talaga ni Vincent ang sinabi niya, 3 oras namin iyong ginawa kaya naman ramdam ko ang tila pamamaga ng pagkababae ko. Napaka-agresibo niya kagabi, pero sinigurado niya rin namang hindi ako gaanong masasaktan. Hindi ko naiwasan ang mapangiti habang inaalala ang mga nangyari, Leon ang first time ko. Nahiga akong muli sa kama ko saka inatbat ang isa sa mga unan upang takpan ang namumula kong mukha saka ako nagsimulang magsisisigaw. Titili pa sana ako pero bigla na lamang may kumatok sa pinto ko. Kaagad akong naupo sa kama ko saka ibinalot ang kurnot sa katawan ko. Sino yan? Si Venom ito, Miss Sophie. Ano yun? Kailangan mo nang maghanda, Miss Sophie. May klase ka pa ngayong araw, tugon niya na siya namang nagpalaki ng mga mata ko nang ma-realize kung may klase pa nga pala ako ngayong araw. Maliligaw na ako, sabi ko saka tumayo at tumakbo papasok ng banyo. Sorry talaga Sophie at hindi ako nakapunta sa birthday ni Vincent kagabi. Si Mama kasi, may mga bisitang dumating kaya pinatulong niya ako na mag-asikaso. Ang killjoy niya talaga. Sabi pa ni Sabrina sa akin habang naglalakad kami papasok ng university. Umilangiling naman ako. Ayos lang, pwede ka namang pumunta sa birthday ko. Oo naman, pupunta talaga ako sa debut mo. Magpapakamatay na lang ako kaysa mamis iyon, ano? Ikaw talaga. Patuloy lamang kami sa paglalakad nang bigla na lamang siyang huminto saka tumingin sa akin. Naghihinala siyang nakatitig sa akin. Bakit parang ang ganda mo yata ngayong araw? I mean, maganda ka naman talaga, pero para kasing ang blumang mo today. Sabihin mo nga sa akin, may maganda bang nangyari kagabi? Kaagad kong naramdaman ang pag-init ng buong mukha ko. Hay nako, Sophie Lawrence. Hindi ka pwedeng magtago ng sekreto sa best friend mo kaya sabihin mo na sa akin. Huminga naman ako ng malalim sa ngumiti sa kanya. Hinawakan ko ang kamay niya saka siya hinayla papunta sa may garden. Sinigurado ko munang walang ibang tao sa paligid bago ako naupo sa tabi niya. Ginawa namin, bulong ko. Napakunot siya ng noo sa akin. Ginawa na namin, Sabrina, muli kong bulong habang namumula ang buong mukha ko. Sophie, tigilan mo ang pagkabulol riyan at sabihin mo sa akin ng maayos. Anong ginawa ninyo? Huminga ako ng malalim. Kami ni Vincent, kagabi, hindi pa siya kaagad na nakapag-react nang sabihin ko iyon. Pero nang ma-realize niya iyon ay nanlaki ang mga mata niya. Ibig mong sabihin, nagkama na kayong dalawa ng asawa mo. Kaagad kong tinakpan ang bibig niya gamit ang kamay ko. Di baka may makarinig sa'yo. Marahan niya namang inalis ang kamay ko mula sa bibig niya saka isang malaking ngiti ang gumuhit sa mga tabi niya. Oh my God, Sophie! Graduated ka na sa Virgin University, tuwang-tuwa niyang sabal habang tumatalan-talon. Parang bata, napailing-iling na lamang ako dahil sa kabaliwan niya. Ibig sabihin, official na kayong dalawa ngayon. Tanong niyang bigla, anong ibig mong sabihin na official? Kayo ni Vincent, I mean, since nagkakama na kayo, ibig sabihin mahal niyo na ang isa't isa. Na naka-move on ka na sa kuya niya at siya sa first love niya. Tingin ko naman, ngumiti ako sa kanya. Alam mo, Sab, titingin ko tuluyan na akong na-in-love kay Vincent. I mean, mahal ko na talaga siya. Venom, alam mo ba ang favorite food ni Vincent? Tanong ko kay Venom habang nasa loob kami ng limousine papunta sa supermarket dahil napagdesisyonan kong ipagluto ng dinner si Vincent. Noong mga bata pa sila, gustong-gusto niya na ang bruschetta. Tumingin ako sa kanya, bruschetta? Oo, isang Italian cuisine. Talaga, hindi ko alam iyon. Ngayon ko lang din narinig iyon. Pero since iyon ang favorite ni Vincent, itatry kong gawin. Tumango lamang si Venom sa ngumiti sa akin. Tama ka, Miss Sophie. Natutuwa ako at okay na rin kayo ni Boss. Noong kasing huli, nag-aaway pa kayong dalawa kaya natakot ako at iniwan ko na lamang kayo sa loob ng kwarto mo. Kaagad na nag-init ang magkabila kong pisngi dahil sa sinabi niya, 0 hanggang 0 o.
Okay na kami ngayon. Hindi ko rin nakita si Vincent kaninang umaga. Sinabi na lamang sa akin ni Venom na maaga siyang umalis papunta sa trabaho pero uuwi rin siya mamayang hapon. Hindi ko na siya natitsyempuhan na makausap matapos nang may mangyari sa pagitan naming dalawa. Napapaisip tuloy ako kung iniiwasan niya ako. Pero imposible iyon, bakit niya naman ako iiwasan? Nandito na tayo, Miss Sophie. Okay. Bumaba kaming dalawa ni Venom mula sa limousine saka naglakad papasok ng mall. Pagkapasok pa lamang namin ay may nakita na kaagad akong butik para sa mga lalaki. Venom, gusto kong bilhan ng damit si Vincent. Ha? Sure, Miss Sophie. Pumasok kami sa loob yun at kaagad naman kaming sinalubong ng isang sales lady. Good morning, what may I help you with? Ma'am, naghahanap ako ng mabibili kong damit para sa asawa ko. I see, ma'am. Pwede ko po bang malaman kung anong klase ng damit ang hinahanap ninyo? Formal po ba ang hinahanap ninyo o yung mga casual na damit lang? Casual clothes lang. Itinuro naman kami ng sales lady sa isang corner kung nasaan ang mga casual clothes. Palingalinga lamang ako nang makita ko ang isang blue sweatshirt na may maliliit na teddy bears na print. Venom, tingin mo ba susuotin ni Vincent ang isang ita? Hindi kasi nagsusuot ng mga ganyang damit si boss. Talaga, sa bagay, mas gusto niya yung mga dark-colored at turtlenecks. Tingin ko kasi ang cute niyang tignan kapag sinuot niya ito. Pero tingin ko magugustuhan niya basta ikaw ang nagbigay. Kaagad naman akong napangiti. Tingin mo? Oo naman, Miss Sophie. Kung ganoon, bibilhin ko na ito. Nadyan ang unang beses na ipagluluto ko ang asawa ko. Actually, ito ang unang beses na akto ako bilang asawa niya. I mean, dati kasi parati ko siyang ipinagtutulakan palayo dahil buwag akala ko ay isa lamang siyang manyak na mafia boss. Pero sa huli, minahal mo pa rin siya. Tama ba, Miss Sophie? Tanong sa akin ni Venom. Bumuntong hininga ako. Tama ka, sa huli ay nahulog rin ako sa mafia boss na iyon. Na-inlove ako sa lalaking pinilit akong magpakasal sa kanya. Natutuwa rin akong ikaw ang pinili ni boss na pakasalan. Masyado mo naman yata akong pinupuri. Patuloy lamang kami sa pamimili sa loob ng supermarket nang may bigla na lamang akong makabangga. I'm sorry, hindi ko God. Why aren't you looking your way? Tandang padamdam. You pareho kaming nagulat nang mapatingin kami sa mukha ng isa't isa. Oh, it's you. Sophie, right? Oo. Hi, Monica. Inayos niya ang buhok niya bago muling tumingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Bibili lang sana kami ng mga ingredient para sa gagawin kong bruschetta. Favorite kasi ni Vincent iyon. Tumango-tango naman siya. I see. Favorite niya nga iyon. I used to make bruschetta for him before and he always loves it talaga. Talaga, do you want me to show you how you make it? I assure you, Vincent would love it. Saglit kong tinignan si Venom bago muling tumingin kay Monica. Actually, let's go. Sigaw niya saka ipinulupot ang kamay niya sa braso ko. Hindi ko rin alam pero kinakabahan ko kapag nasa paligid siya.